Bumagsak ang air quality sa Metro Manila kasunod ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Nagsimula ang sunog noong Biyernes at nakontrol lang kahapon. Sinisi naman ng lokal na pamahalaan ng Navotas ang operator ng nasabing sanitary landfill dahil sa hindi pagsunod sa tamang closure program. Kaugnay nito, makakausap natin Navotas City Mayor John Ray Tiangco. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Yes, magandang hapon, Cheryl. Mayor, ano na po ang update sa sitwasyon ngayon ng Navotas Sanitary Landfill? Well, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang operation po doon. Yun nga lang, medyo kakaiba dahil yung area po na to ay napakalaki. Napakalawak ng area po niya. Almost 40 hectares po siya, more or less. At para siyang island. So para ka makarating doon, kailangan mong magbangka or pag dadala ka ng mga gamit, kailangan mo ng barge. So sa ngayon wala na namang apoy, pero meron pa ring umuusok, kaya nakakaapekto 'yan sa ating air quality. At tama 'yung sinabi ninyo, sarado na po, hindi na po nag-ooperate itong landfill po na 'to at yung franchise po kasi niya ay natapos nung August 28, 2025. So as early as May 2023, meron na pong resolution ang ating Sangguniang Panlunsod na hindi na natin i-extend yung franchise. So meron silang 2 years to prepare at pagplanuhan yung itong closure po na to. Kaya nung natapos po yan, noong September 1, ay nagpa-meeting kaagad tayo dahil hindi pa napapasa yung closure plan, safe and closure plan, at hindi pa na-approve ng DNR. At nagkaroon po kasi ng dispute yan nagkasuhan sa land dispute. So yun po. At tuloy-tuloy yung follow-up po natin. Itong Feb ay na-abandon po yan at hindi nagpaalam. Nalaman na lang namin kaya nagpa-emergency meeting kami nung araw rin na yun para i-report sa DNR. At eventually, namin nga na inabandon na nila yung area pero hindi po natapos yung safe closure plan. Pero ganun pa man, hindi naman natin pwedeng hintayin yung kailangan gawin po yan. So nung nangyaring sunog po dyan, ay kasama yung BFP, meron tayong task force kasama iba't ibang ahensya. So yung Air Force, ilang araw na rin tumutulong at nagpapadala ng chopper na nagbabagsak ng tubig po dyan. Yung ibang syudad ay katuwang rin natin. So maraming salamat sa Valenzuela City, sa Mandaluyong City at yung mga ibang nagpahiram rin po ng mga pumps rin po. So tuloy-tuloy po ang ginagawa po natin dyan. Gusto nating control yung area na hindi na siya ma-expand yung affected area. So hindi naman po kasi buong 40 hectares yung apektado. Kaya kino-contain lang natin para hindi na lumaki yung affected area po. At ang gagawin po natin diyan, dadala rin po tayo ng soil, buhangin o kung ano man para patungan itong area po na to para wala pong pumasok na oxygen po diyan at hindi kumalat kasi yung sunog nangyayari po siya sa ilalim po. So at this point, Mayor Tiangco, ay hindi pa siya totally naapula. May umuusok pa po siya eh. At kahapon po kasi, although nag-declare yung BFP na controlled po siya, kahapon po kasi wala nang apoy pero nung mga 5:12 nagka-apoy ulit tapos nawala po ulit. So ngayon may usok po siya. So monitor po natin dito sa ating lungsod yung air quality index. So this morning medyo masama ulit siya dun sa mga sensitive na mga tao, lalo na yung mga senior citizen, mga may problema respiratory concerns. So nag-announce po tayo na mas maganda doon tayo sa safer side na mag-mask po tayo at
siyempre kung hindi naman kailangang lumabas lalo na yung mga may sakit at senior citizen doon lang po sa bahay. So nakipag-ugnayan rin po tayo sa mga karatig munisipyo tulad ng Ubando since Saturday night dahil mas malapit po sila doon sa area po na 'to. At nagdadala rin po tayo ng health team po natin, disaster team doon sa kanila kahapon para magbigay ng mask at gamot po. Mhm. So yun po Paan yung mga natin. Mayor, paano nga ba ito nangyari? Kung Um, since August pa ah, 'to sarado? yeah, rubbish fire po siyempre, mainit po ngayon yung panahon. Alam naman natin yung, monitor rin natin lahat tayo yung, heat index. So siyempre maraming, plastic po diyan, mainit, so oxygen, so diyan nagsimula po 'yan. Mhm. So ang lumalabas, Mayor, may kapabayaan yung kumpanya doon sa tamang pagsasara nitong sanitary landfill. Pero sabi niyo rin po kanina ay 2 years pa lamang, sinabihan na sila. So they have enough time. Binigyan sila talaga ng sapat na panahon para doon sa proper closure nitong sanitary landfill. And then you said nagkaroon ng dispute. So inabandona na lang nila? Inamin naman po nila dahil sumulat sila sa DNR na they will abandon dahil nga mayroong, kaso. Pero sumulat na rin po yung DNR sa kanila itong, April na sinasabing, hindi puwedeng i-abandon at kailangan, tapusin yung, safe enclosure plan. Mhm. So hindi pa talaga tapos yung safe enclosure plan dito, then this happened. So paano po yan, yung damage na idinulot nito, sino po ang responsable dito? Well, kailangan nating, sa Thursday po merong, technical na meeting. So, nagpatawag po yung, DNR, dun sa mga concerned na parties po. So, dun po natin, malalaman po. Mhm. Pero yung pong role din ng LGU on this, tali rin ho ba or may nakikita rin po kayong possible na lapse or sa pag-inspeksyon man lang po ng LGU? Tuloy-tuloy po in fact, ako mismo yung nag-attend nung, September po yon na sinabi namin na kailangan mag-inspect tayo kung, pinapatupad ninyo at, nasaan yung, plano po nila. Nandun po yung, DNR nung, time po na yun. Ang dahilan po nila hindi pa raw, nila nasa-submit yung, plano at, hindi pa, natatanggap kasi kailangan tanggapin at, i-accept, yung plano nung, DNR. At tayo rin po yung nag-report na nag-abandon po sila dahil may nagkuwento po sa'min na tinatanggal nila yung gamit po dun. Kaya nga nung hapon rin po na yun, emergency meeting po nung hapon ng February 12 po yata yan, hindi ako nagkakamali. Ang sabi niyo po ay apektado nga yung air quality. In-advise na po ang mga residente na mag-wear ng mask. Saan-saan pong mga lugar ito nakikita na gaano kalawak? Yung kailangan, pinapakiusapan natin na kailangan mag-mask. Sabi niyo po sa may parts of Bulacan and also of course sa may Navotas. Pero gaano kalawak yung dulot nitong posibleng very harmful po sa kalusugan ng mga kababayan natin? Depende po yan sa ihip ng, hangin po, Hangin. tsaka dun sa, usok po. Aha. Mm. Opo, kasi nagbabago po yung, ihip ng hangin at, yun kaya nga ang gusto natin yun, i-contain yung, usok at, yung, sunog sana hindi na ulit simula po. May mga residente po ba na kailangan o talagang pinatutukan nyo dahil talaga pong direktang naapektuhan nito pong sunogs? Malayo po kasi ito dun sa mga residential area kasi parang nga siyang island, so sa dulo po siya. So bago ka makarating dun kailangan mo nga bangka at, kung may gamit po kailangan pong barko. Pero sa lakas kung minsan ng hangin ay, siyempre maaapekto po yung, sunog po. At, yun nga yung mga malalapit na, munisipyo at kung minsan umaabot nga siya hanggang, ibang, lungsod po. Mhm. Meron po bang ibinigay na rin na ayuda or tulong po ang LGU?
Nagpadala po tayo ng health team po natin sa Obando since yesterday Yeah. at nandun po yung nagbigay po tayong mga mask doon at saka mga gamot po. So nakikipag-coordinate po tayo sa local government at doon sa kanilang health teams at disaster po. Kagaya po yan kung natutukan or wala po naging problema sa proper closure nito ay hindi na rin mapeperwisyo yung ibang lugar. Kagaya po yan sa Obando, Bulacan. Siyempre, kayo po sa Navotas, kayo ang tutulong sa kanila. Buong Metro Manila at kalapit na lugar po rin yung naperwisyo, dulot ng sunog na ito. Ano ang legal na hakbang ninyo laban sa dating operator o kumpanyang nag-manage po nito, nagpapatakbo? Kami kasi natapos na namin yung franchise pero yung pagdating sa environment, siguro mas magandang tanungin yung Department of Environment po dahil part ng environmental compliance certificate po nila, nung binigay sa kanila yan ay hindi lang yung pag-operate kundi kasama dun yung closure po. So kung may penalties dun po natin malalaman po yun. So, sino ang dapat tumutok sa dapat na pananagutan nitong kumpanyang ito? Yun nga, kaya nga may meeting po sa Thursday, tuloy-tuloy naman po yung abiso po natin na sa kanila. And are they cooperating naman? Papatawag po yung DNR kasi sa amin po ilang beses ko na silang sinabihan na kailangan tapusin po nila, hindi na dahilan nila, kinasuhan raw sila. Aha. So, hindi ko masagot yung mga ganyang bagay dahil nasa court na po yan. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Navotas City Mayor John Ray Tiangco.